masyadong talagang may reputasyon na bilang isang maayos at hindi korap na opisyal ng bayan ay si Benji Magalong, si Vico Soto. Dalawa lang sila po, wala nang iba. Ang iba, sinuspetsahan pa rin si Isko, pero magaling pa rin si Isko. Pero anyway, ito lang ang masasabi natin. Ito po ay nagiging makabayan lalo to si Benji Magalong. Sapagkat po, sa kanyang reputasyon bilang isang talagang matigas manindigan na isang dating general na hepe ng Criminal Investigation and Detection Group na marami siyang binabangga kahit kapwa niya police general kagaya si Albayalde na kanyang hepe noon ay binangga pa rin niya, ay ganoon din siya ngayon, binabangga niya ang mga congressmen, wala siyang pakialam at marami siyang hawak na ebidensya. At ang mga hawak na ebidensya niya ay ang nangyari ay bibigay din po sa kanya yan ng mga kakampi niya ng mga mayors for good government. Michael Pangan, magandang gabi dyan sa Olongapo. Minsan papasyal ako dyan at hahanapin kita, magkita tayo. Hey Michael. Okay, si Valerie Serna. Ninpa Ortua. Magandang gabi. Tapos sino pang iba? Kasi mamaya papasok kayong iba. So in a way, itong usapin pong ito ay patungkol sa flood control. Hindi lang actually flood control to. Marami pang ibang mga usapin na mga kakot sa bahan o kakurakutan ng ating congressman. Ano yun? Maliban sa flood control, AKAP, AX. Ang nag-imbento ng AKAP ay si Erwin Tulfo pala. Itong taong ito, wala itong ibang naisip. Tapos, ang AX, pinadamihan pa nila. Itong mga klaseng mga tao, walang ibang iniisip, hindi kapakanan ng bayan. Kung ako po ang tanongin ninyo, ganito dapat ang naging papel ng mga congressman at mga senador. Dapat hindi na sila makialam sa lahat ng proyekto. Maproyekto man na pagpapatayo ng tulay, papatayo ng kalsada, o magkakaroon ng flood control projects. Mapaproyekto man sa pamimigay ng tinatawag na ayuda. Dapat hindi kasama dyan ang congressmen at mga senador. Ibig sabihin po, imagine nyo lang, kung hindi ba kasama ang mga congressmen, senador dyan, magkakaroon ba ng matinding yarian sa ating mga flood control projects? Sagot, hindi po magkakaroon. Basta hindi sila makialam. Bakit? Ano bang pakikialam na meron sila? Ganito po, yun ang para maintindihan ninyo kung bakit hindi mawala ang corruption sa mga pork barrel. Ay ganito. Ang congressman po kasi nakikialam. Pangalawa, una, sa pakikialam nila na todo, bakit sila nakikialam? Sapagkat kailangan nila ng pera. At ang pera ay gagamitin nila sa sarili nilang proyekto. Ano mga proyekto ang gusto ng mga congressmen? Gusto nila po magpatuloy sila, namimigay din sila ng mga guarantee letters para naman pagdating ng eleksyon, marami silang ipagmamayabang sa mga botante. Nagawa ni congressman ito, marami siyang natutulungan. Yan ang problema. Kasi nagiging standard na nakaisipan ng lahat ng mga congressman, ang magaling na congressman ay yung maraming naibibigay na mga guarantee letters, mga naibibigay na mga tulong. Yan ang problema ng sistema natin sa ngayon. Hindi na po nakasukat sa gaano kakagaling magdebate sa Kongreso. Hindi po nakakasukat kung gaano kagaling ang mga batas ng iyong pinanukala at hindi na nasusukat kung gaano kakagaling na ipaglaban ang batas mong gusto mong isusulong at hindi na isusukat sa kung gaano kakagaling maipaglaban ang mga batas ng iba na hindi dapat ibagiging batas. Hindi na po nakasukat sa ganun. Nakasukat po sa kung marami kang maibibigay na akap.
Marami kang maibibigay na AX, marami kang maibibigay na MAIP, at kung ano pa mga ayuda na hindi mo naman dyan dapat trabaho sa simula pa lang. Trabaho po yun ng DSWD. Pero problema sa nakaraan, may mga kahit ganoon pa man, nilagay ang pondo sa AKAP, sa DSWD, nilagay ang AX sa DSWD. Ano ang nangyari? Ang nangyari po kasi kay sobrang pakialamero ng congressman. At tanging si Romualdez lamang ang magdesisyon kung paano at sino bibigyan at magkano ang ibibigay sa mga AKAP, AX. Yan ang problema. Pagkatapos, akala ng mga tao, dyan lang tayo naguguyo. Yung pala mas matindi, mas masakit, mas masahol ang ginagawa nila sa mga flood control projects. Kaya ito ngayon, kasapi ng Good Government Group, marami na sila ang sumali kay Benji Magalong. At ang sigaw nila, hindi ng bayan pa kasi kukunti lang sila, ay itigil na ang mga pakikialam ng mga congressmen sa lahat ng mga proyekto. Dapat ibigay lang yan ng tudo-tudo sa opisina ni Bongbong Marcos. Kasi yan naman trabaho ni Bongbong ang pagpapatupad. Hayaan mo yung DPWH din magpatupad. Huwag na kayo makialam dyan. Ang pagigialam kasi ng congressman, iyon ang nagpapasama sa sistema. O, yan. Natatakot kayo kay Benji Magalong na merong marami siyang ebidensya. Sa sunod na vlog ko, tatalakayin kung eksaktong relasyon at anong eksaktong ginagawa ng mga congressman vis-a-vis sa opisyal na mga DPWH, opisyal na kung sino-sino pa sa ating pamahalaan. Ito naman ay sumagot po si Benji Magalong sa kanilang patutsada na huwag daw siya makialam. Pakinggan natin ang matapang na mayor ng Baguio na si Benjamin Banyes Magalong. Ito po ay biyanan ni Attorney Randolph Rani Libayan. Kasi asawa ni Attorney Libayan ay yung anak ni si Attorney Magalong, anak ni Mayor Magalong. Hindi ako magsosorry. Itong mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng isyu ng katiwalian. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako Sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. Yeah. Ayaw niya. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Hintayin natin. Pero hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon, hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino yan. Pero masama. Matitino ang? No, pinabayaan lang natin. Pinabayaan. No? Nananahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Matatanda na giniit ni Manila 6th District Representative Benny Abante na nararapat lamang magbigay ng public apology si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Ayon kay Abante, isang insulto sa institusyon ang pahayag ni Magalong at hindi dapat lahatin ang mga kongresista. Giit naman ng alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa-kongresista kung ano ang nangyayari, ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Ang gusto sabihin ni Abante, huwag mo sabihin gano'n nila lahat ng congressman. Kasi gusto sabihin, ako po hindi po gano'n. Aba. Dagdag pa niya, ang katahimikan ay hindi neutralidad kundi pakikipagsabwatan. Silence is not neutrality.
it is complicity, it is tolerance. Oh, bakit kayo nananahimik? Ha? Si Tabarsos nananahimik. Bakit? Kaya hindi ako naniniwala na wala silang alam. Kaya nga sila naging congressman dahil magagaling sila eh. Kaya imposible naman na wala silang kaalam-alam doon sa mga pinaggagawa ng mga kasamahan nila dyan. Alam na alam nila yan. Kaya dapat kayo po ang humingi ng paumanhin sa taong bayan. Hindi po ako. Pasensya na ho kayo. Mali po yung you're barking on the wrong tree. Binatikos din ni Magalong ang anyay kawalan ng accountability ng ilang contractor at mambabatas na patuloy na nakikinabang sa kaban ng bayan. Partikular niyang tinukoy ang problemadong rehabilitasyon ng Cannon Road na sa kabila ng bilyong pisong inilaan ay nananatiling depektibo. Dagdag pa ng alkalde, apektado rin ang turismo at kabuhayan ng mga mahihirap dahil sa paulit-ulit na kapalpakan ng mga proyekto. Sa huli, nanindigan si Magalong na hindi siya matitinag at hindi kailanman hihingi ng tawad. Aniya, kung may dapat humingi ng paumanhin, yun ay ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Yan ang hamon ni Mayor Benjamin Magalong laban sa mga kongresistang aniyay tunay na sumisira sa integridad ng pamahalaan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming... Oh, yan ha. So nakita nyo, pakinggan naman natin ito si Abante. Ano man ginagawa siya nito ni Pastor Benny Abante? Pastor na estapador. Estapador sa pangagaw ng pwesto. Hindi man na siya nanalo. Ginawa ng paraan, makaupo lang lamang. Okay. So una po sa lahat, may hamon po kayo kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Can you clarify that, sir? Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo, Kong, kay Mayor Magalong. Una-una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi. Pwede naman siya mag-apologize. Hindi serious. Hindi susugal yun. Kilala kong tao ngayon, reputasyon sa gitna mo, Abante. At saka ni Magalong, ang layo mo kung reputasyon pag-usapan. Sabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya... Pastor ka pero malayo. Ang reputasyon mo napakababa. Meron bang pari na congressman? Wala ako nakita. Pero mga pastor na congressman, ang dami. Sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No? Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema. Ang gagawin natin siguro, magkakampanya ako ng pribadong investigasyon. Ang gagawin natin, kung sino mga nakikinig sa akin, magsusumiti ko ng ebidensya sa akin, ipunin natin. At tayo na mismo magsasampa ng kaso laban sa kanila. At may naisip po ako dahil sa marami akong tinutulungan ng mga nadidemolish at isa sa pinaka problema natin ay ang bagong adhikain ko ngayon ay tutulong sa mga taong walang bahay. So, kumbaga magtatayo ako ng bahay party list at saka party list ng katarungan, no? Bahay at katarungan, party list, jury system tayo. Bahay at jury party list. Yan ang advocacy na gagawin ko. So may nagtatanong sa akin kasi kung anong advocacy ko ngayon. Yan na lang naisipan kong advocacy na makakatulong talaga sa bayan. Bahay at party list. So ang objective po, lahat po ng walang bahay, yan po ang kakampi at gagawa tayo ng paraan na magkabahay ang lahat. Ganun lamang po yun. At gagawin natin sa lahat ng pamaraan kung paano paraan. So, tawagin sino ba ito? Isa-isahin ko nga ito. Si Nen Paurto, si Michael Pangan o taga Olongapo. So magandang gabi sa Olongapo. Bani-reser na si Aldrin Guido Milan. Mimi Authority, good evening Sir Toto. Sabi niya, Humito Caro Carlon, watching from Mediterranean Sea, Egypt. Aba, maganda. Roger Santua, good PM from Bukidnon, always following. Salamat po, maayong gabi diya sa Bukidnon.
Hubito Carlon, good evening, Engineer Doc Kausing. White Ouroboros, may civic group ka na ba? O ito ang civic group natin na katayo. Bahay at jury. Yan, i-party list ko na yan. Apply na ko ng party list sa bahay at jury. Kung sino ang gusto sumali, paki-message lang po sa totokausing@yahoo.com. Doon lang kayo mag-email. Yan. Magbubuo tayo ng party list ng bahay at jury. Bahay para sa mga walang bahay. Tsaka jury para sa mga walang katarungan. Siguro, isasama ko na ngayon, leader na natin gawin si Hadassah Tapiro. Blood slinger, political healer. Si Lisa Tanaka, dapat pag-resign, karumal-dumal sila, walang kapayapaan. Tapos, fasting and prayer. I fasted for 45 days. Alam mo naman ata yan ni Shalom Hadassah, no? 45 days ako nag-fasting. Tubig lang po ang aking ininom at nakayanan ko naman. Sobrang payat ko. At ang the first grace of Lord that I got, na wala pong gallstone tsaka kidney stone ko. Natunaw lahat. At to tell you the truth, no? 13 days ko into fasting ay umibs po ako na napakaitim. Hindi ko alam bakit umibs ako na wala naman akong kinakain. Sobrang itim. Yun pala, lumabas na pala ang lahat ng mga toxin sa katawan ko. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Blessed and more power. Hadassah Tapiro, political healer, truest. Hadassah Tapiro, the Lord uncovered all that are hidden in the dark. Tapos, alam mo, uncovered. I just want to emphasize that Hadassah Tapiro, vlog singer. Do you know why it is true that the Lord uncovered all that are hidden in the dark? Ito yun. Nagpadala ang Panginoon ng maraming tubig mula sa langit at sunod-sunod na bagyo mula sa bagyong tatlong sunod-sunod na bagyo. Pinakatapusan aiming. Tapos, ang nangyari, nabuksan ang lahat ng mga flood control projects na kulang-kulang, walang bakal, walang mga tamang semento. Yan ang nangyari. Yan ang pinadala. Uncovered ang hidden in the dark. Henry Canali. Katoto, 3 lang kami nanonood sa iyo dito sa FB page mo. Wala yata nanonood. Marami po sa FB page. Okay lang yung marami kasi Henry Canali sa YouTube marami po. Sa YouTube mga sabihin ko mga 200 naman po. Kasi sabay po ako nagbablog YouTube at saka Facebook. Sa Facebook video ko konti lang. Pero sa YouTube marami po tayo. Kaya wag ka po mag-alala. Okay? Si Henry Canali ulit, si Hadassah Tapiro Vlogcaster, political healer. Lirio Avance, dapat dyan kay Pastor Abante ay palitan na ang title niya na pastor ay gawin pastol. Taga-pastol ng baka nakaparte na yan sa kurakot. Praetor, si Father at ng paborito ko ng favorite priest. Makita tayo bukas. Mamaya pala, bukas. Hadassah Tapiro Vlog Slinger. Tapos okay, magtatayo tayo ng ng advocacy natin. Ang advocacy natin ay bahay at katarungan. Pero katarungan ko, Father Anton, ay gusto ko na ma-establish sa Pilipinas ang jury system kung saan hindi na yung judge ang magdidesisyon sa mga korte natin, kundi tao na pinili sa mag-iraraffle sa kada komunidad kaparihas po ng Amerika. So, Ricky Pagoyo, magandang gabi. Idol Dr. Ranger Toto Kausing, nanonood mula sa Quezon City. Sydney Langit, good morning po. Hadassah, yes, it's written in Jeremiah chapter 48, 49, 50. Okay. So, yan po ang divine providence na nangyari. All those things that are hidden in the dark were uncovered by the sending of big water, by big floods of water by Lord our God. So, yan po kung paano na-discover. Kung hindi dahil doon, hindi natin nakikita ang nangyayari.
Kaya pagpatuloy na pakinggan si Pastor Estapador Benny Abante. Pasensya ka na kung Estapador tawag ko sa iyo. Tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng Tri-Committee, si Terry Ridon, nagsabi na publicly na siya ay imbitado. Nako, Pastor Benny Abante, itigil niyo lang inyong panluloko. Magsasagawa kayo na TRICOM para imbestigahan kung sino ang may kasalanan sa flood control sa mga baha natin. Alam mo kung sino may kasalanan, kayo, marami sa inyong hanay dyan. So paano tayo sasagawa ng investigasyon na pagkakatiwala natin sa mga kongreso ang pag-imbestiga na kung tutuusin mo, napakaraming kontraktor sa inyo na kayo po ang gumagawa ng katarantaduhan. So, paano tayo magtiwala sa inyo? Aber, dapat ang importante po ay dapat po ibigay nyo sa taong pinagkakatiwalaan ng bayan at mapagkakatiwalaan ng bayan. Hindi po yung kayo mismo ng pinagpipilitan yung inyong sarili. Sinasabi nyo lang na malinis kayo, hindi naman. Yan ang problema po. Napakalaki. Kaya ito po, pasakalyi ko lang muna itong inyong kagustuhan. So much so for that, Mr. Abante. I just want to present now the desire of your companions in the House of Crooks. O ito, gusto nyo, kayo mag-imbestiga. Pagkatapos mag-imbestiga, nag-anunsyo na kayo ang titirahin nyo, mga kontraktor. Hey! No contractor will ever do evil if you do not want. Kasi what congressmen want, congressmen get. Pero if all congressmen will not allow, no construction anomalies will ever occur. Pakinggan natin ito. Ito ang gusto nila, mag-imbestiga para hanapin ang kontraktor. Natiwali, bakit hindi nyo hanapin? Katabi nyo lang o kayo mismo ang tiwali na nag-uutos sa kontraktor. 2 linggo ang kauna-unahang pagdinig ng Infracom kaugnay ng maanumalyang proyekto kontra baha. Isa sa magiging pakay ng pagdinig ng House Infrastructure Committees o Infracom ang pag-blacklist at pagpapanagot sa mga contractor na nasa likod ng Ghost Flood Control Projects. Ito ang ipinahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, isa sa 3 panels ng Infracom. But basically, isa sa mga agenda natin dyan, mapa-blacklist. Ma-identify muna natin kung ano yung mga gumawa ng mga project na ghost at mga substandard. And siyempre dapat kung talaga namang grabe yung ginawa nila, kung ghost project, dapat talaga ma-blacklist sila at masampahan ng kaukulang kaso kasama yung mga kanilang kakuntsaba. Subalit para naman sa makabayan lawmakers, dapat gumulong ang investigasyon ng isang independent body kasabay ng legislative. Wala silang kapwa na congressmen na sa makabayan ay walang tiwala sa kanila. Inquiry kontra maanumalyang proyekto, lalo na't may mga ulat at hinalang may mga mambabatas na sangkot umano dito. Kung matumbok na yung mga kasamahan mismo sa Kongreso, ano nang gagawin? Mag-hands off ba? Magso-soft touch, mahalata naman yan ng publiko. No, so, pero para sa akin, mas mabuti, mas maraming mga plataforma para sa investigasyon ay mas maganda. Hindi maiiwasan yung pagkakaroon ng parallel investigations given nga na yung nasisiwalat na information in the past days ay lahat ng mga ahensya may bahid ng dumi. So nire-reiterate din natin na pwede nga magkaroon ng special investigation team. Dagdag pa ng mga ito, kailangang matukoy kung sino mga mambabatas ba ang mga sangkot sa katiwalian. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ang problema po rito, okay na papayag na ako na magsasagawa sila ng investigasyon kung ang sabi nila, ang declaration nila, hanapin nila at i-blacklist ang mga kontraktor na tiwali. Ay, naku, baka nagkamali kayo. Bawiin niyo salita niyo. Bakit? Kayo rin yung kontraktor na iba-blacklist. Yan, andyan ang kontraktor numero 1. Si Elizalde ay ang anak niya na ngayon, ang pinagpapalit niya. Tapos, number 2, ito sino tong Guardiola na to. Kontraktor din ito. Tapos, at the same time, congressman ng Constructors Party List. Napapresenta natin itong Guardiola na to. Ito yung corrupt, very corrupt na Batanggenyo. Paano ito naging Edwin Guardiola, congressman na contractor, i-present natin ito. Present natin. Ito pa si Edwin Guardiola. Taga Mataas na Kahoy ba? Hindi. Itong Batanggenyo na corrupt. Ito, pakinggan natin. Construction Worker Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola is the first salon in hot water amid the probe on flood control projects. A known contractor before going into Congress, Guardiola's JSG Construction Company scored about 5.7 billion pesos. JSG Construction Company. Congressman ka na, may construction company ka pa. Ang nakuha mong kontrata, 5.7 billion. Medicrade and Development, 4.6 billion. Highton Construction and Development Corporation, ito naman ay sa kapatid naman ni Saldico na si Christopher Quito ko. Sunwest Construction Development Corporation kay Saldico. Yan ang mga congressman natin, mga kontraktor. So kung mag-blacklist sila na kontraktor, maraming congressman na mabablacklist. Pesos under former President Gloria Arroyo's term, a report by the Philippine Center for Investigative Journalism said. In the same report, his brother and in-law Elmer and Elaine Guardiola's company secured 2.3 billion pesos. Now, under the Marcos administration, 10 projects worth 928 million pesos are awarded to the Guardiolas in Batangas, Zambales, and Surigao del Sur from 2022 to 2024. These corporations are listed under Guardiola's sibling, Mataas na Lupa Vice Mayor Irel Guardiola from Batangas and Elaine Guardiola. Billionaire News Channel is currently getting Representative Guardiola to comment on his alleged involvement. Magkakapatid ang mga congressmen. Panoorin natin itong expose ng projects na napanalunan ng mga kumpanya ng kanyang pamilya. Inimbestigahan namin sa Rappler ito, lalo pat buhay na naman ang mga diskusyon sa mga kongresistang kontratista raw. Here's what we found, himayin natin. Guardiola and his companies are no stranger to allegations of corruption. Ang mga kumpanya niya at kanyang mga kapamilya, namely JSG Construction at E. Guardiola Construction, ay top DPWH contractors noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Minsan na ring napasama si Guardiola sa investigasyon ng Kamara. Noong 2013, na-question ang mga umano'y nawawalang pondo ng DPWH, kabilang na ang supposedly hindi pa tapos na kalsada worth 100 million pesos sa Mataas na Kahoy, ang hometown ng mga Guardiola sa Batangas. Ang conclusion ng Kongreso in 2015, bagamat walang napatunayang pagwaldas ng pera, hindi sumunod ang mga proyekto sa procurement laws at pwede raw maging liable ang ilang construction companies for deficient projects. Yung kumpanya rin ng kanyang kapatid at hipag, yung E. Guardiola Construction, na flag rin niya ng COA in 2014 for proceeding with a C5 extension project even without a contract. Ang ending, marami raw depekto. As of May 2025, treasurer pa rin si Guardiola ng JSG Construction, although it no longer bids for government projects. Ang E. Guardiola Construction naman, iba na ang pangalan, Newington Builders. Hindi rin napansin before, pero may isa pang kumpanya, ang mga Guardiola, na big-time contractor na rin. Ang S.A.N. Construction ay pagmamayari ng kanyang asawa at mga anak. We computed the value of the contracts
that these two companies had won based on the available information on the DPWH website. From 2023 to 2025, o sa nakalipas na 2.5 taon lang ha, nasa tumataginting na 16 billion pesos. Napakalaking talon yan from the 9 billion pesos they had won over a 7-year period from 2016 to 2022. May iba pang construction companies ang pamilya: Laurel Development Corporation, Redinex Construction, at Lara Builders. Yung Laurel, as of 2024, pagmamayari yan ng isa pang kapatid ni Garjola na nag-donate noong 2022 ng 7 million pesos sa kampanya ng party list group niya na Construction Workers Solidarity o CWS, yung heavily endorsed by Joshua Garcia in the past election. Nako, patay na. Ito, may isa pa tayong contractor na kwan. Sige, patuloy lang natin to. Yung kapatid ni Garjola ay vice mayor na ngayon ng Mataas na Kahoy. Karamihan sa mga kontratang napanalunan ng mga kumpanya ni Garjola ay road projects. Although, since 2023, umabot na rin sa 4.9 billion pesos ang flood control projects na nakuha nila. Since 2022, Garjola has been a member of the powerful House Appropriations Committee. This committee, which she is a part of, has reviewed the proposed national budgets for 2023. Ang Committee, Appropriations Committee po, inupuan diyan, ni chairman siya dati diyan, si Lizaldico. At kung ikaw po yan, kayo po ang nagdidesisyon kung ano mga bridge, roads at flood control projects na ilalagay. Kaya busog na busog sila. To 2025. Hindi kasalukuyang officer o shareholder si Garjola ng mga kumpanyang currently ay contractors ng DPWH. Although, the present-day fortunes of the firms owned by his immediate family raise important questions about the intersection of political power and business interests and the inadequate safeguards against conflict of interest. Hinihingi namin ang panig ni Congressman Garjola. Pinanindigan ng kampo niya na walang financial interest o involvement ang mambabatas sa ESAANG o Newington. 15 years na rin daw tumigil ang operasyon ng JSG Construction at mula nang mahalal noong 2022, naging committed daw si Garjola sa pinatigil niya, nagbumuo na sa bagong construction firm at iyon naman doon niya pinangalan. highest standards of transparency and accountability. You can read the full story on the Rappler website. There, we laid out summary tables, family trees, and column charts so you can see where their businesses thrived across. Okay. So, meron pa akong ipresenta sa inyo na isa pa. Ito naman ay si Attorney Rhodes Gutierrez na Bicolano. Congressman naman siya sa Bicol dahil sa One Rider Party List na inagaw niya kay Colonel Bonifacio, si Colonel Busita. Ito si Rhodes Gutierrez, bata pa pero too young, too corrupt. Yan, abogado yan ha. Ayan, pakinggan niyo. Parang script na hindi nauubos, paulit-ulit ang eksena, mga contractor na may hawak ng construction firm na unti-unting pumapasok sa politika. Ginagamit nila ang mga sikat o sumisikat na personalidad para may pwesto sa Kongreso, kung saan naroon ang pondo at proyekto. Sapagkat sa Kongreso, hindi bali, alam na ito, may ebidensya na dito si Mayor Magalong. Andoon ang bilyon-bilyong pisong nakalaan para sa kalsada, tulay, barangay hall, flood control at kung ano-ano pang infrastruktura. Noong 2025 midterm, ito naman, natandaan niyo si Diwata, tumakbong vendors party list, yan naka-green, yung katabi niya, contractor pa ng babaeng yan. At yung mister niya ay kuha commissioner. At nakakuha sa ng project 200 million. Grabe, vendors party list. Ginagamit nyo lang si Diwata. Mga walang kwenta talaga. Kung biro mo, contractor ka, magiging congressman ka, congresswoman, tapos ang mister mo, kuha auditor. Election, naalala ng publiko ang vendors party list na ginamit ang pangalan ni Diwata, isang kilalang vendor na pumatok sa social media. Ngunit malinaw na ginamit lamang siya dahil pang-apat siya sa listahan ng nominee at pangalan niya vendor, tapos pang-apat siya na sa party list. Kahit manalo, halos imposibleng maupo. Ang nasa likod ng grupo ay asawa ng isang opisyal sa Commission on Audit na may pamilya ring kontratista. Hindi sila pinalad na makapasok, ngunit hindi yun nangangahulugan na natapos ang ganitong uri ng laro. Mayroon ding ibang politiko na ngayon kilalang anti. Ito naman si Rhodes Rodriguez, bata pa Pugi pa, pero
kawatan. Tatay niya, kontraktor. Ano pang ibig sabihin? Katabi niya, inagaw lang niya kay Colonel Busita yung One Rider Party List. Ay Duterte, ngunit ang pamilya ay kontratista rin. Noon, ginamit niya ang popularidad ni Colonel Busita upang makapasok sa Kongreso. Tama. Ngayon, nakatutok ang mga mata sa isang pangalan, si Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez ng One Rider List. Baguhan siya sa Kongreso, abogado at mahusay magsalita. Sa mga hearing at investigasyon, siya ang pinakamalakas na bumabatikos sa Office of the Vice President. Siya pala siyang Alro Construction. Alro Construction, sa kanya pala yan. Dahil umano sa kakulangan ng transparency at accountability sa tatay niya, si Basil Ramon Gutierrez. Paggamit ng confidential funds. Ngunit ang tanong, mayroon din bang tinatagong baho si Congressman Gutierrez? Meron. Lumabas sa mga ulat sa 13 billion ang kontrata nakuha 2022. Grabe. Social media na ang kumpanya ng kanyang pamilya, ang Alro Construction and Development Corporation, ay nakakuha ng mga kontrata mula sa Department of Public Works and Highways na may kabuuang halaga na 2,077 million pesos mula Pebrero 2023 hanggang Agosto 2024. Kabilang sa mga ito ang mga proyektong flood control sa Bicol Region na sinasabing umaabot sa daan-daang milyong. Kita mo, bumaha doon sa Bicol, yung bagyong Christine. Ito dapat ang ililitsunin Total mataba na ito Piso. Isang halimbawa ang flood mitigation project sa Camarines Sur na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 300 million pesos. Mayroon ding kahalintulad na proyekto sa Albay na may halagang 200 million pesos. Ang nakakatawa, ang lumalabas dito. Habang si Gutierrez ay panay ang sigaw ng transparency laban sa iba, tila lumalabo naman kapag siya at ang kanyang pamilya na panay siya sigaw ng transparency sa impeachment laban kay Sara. Tapos siya naman ayaw. So ito lang ang sa aking natanong sa ngayon. Ang tanong ng bayan. Tanong ko, hindi tanong ng bayan. Kasi ako lang naman nagtatanong. At gusto ko naman mailagay sa isipan ng mga nanonood sa akin. Ano bang diwa dito? Sa Section 95, Omnibus Election Code or Batas Pambansa bilang 881, nagsasabi po, bawal tumanggap ng donasyon para sa kampanya mula sa kahit sinong kontraktor. Kahit kontraktor ng ano. Tandaan ninyo, tinira nila si Chis Escudero na umamin na tumanggap ng 30 milyones na donasyon para pangkampanya noong 2022 mula sa kay Mr. Lawrence Lobiano na may-ari ng Centerways Construction and Development. Lumalabas na yung Centerways pala ay ang isa sa may-ari niyan ay si Abicuco. Kapatid ba o kamag-anak ni Saldico na siya namang presidente dati ng SunWest Incorporated o SunWest Construction and Development. At kapatid din siya na naging congressman din dati na si Christopher Co na may-ari naman ng Highton Corporation, Highton Construction Corporation. At ito rin si Edwin Garjaga na isang Batanggenyo. Ngayon, mga kapatid, yung mga sa ibang pangalan ng mga construction niya. Ladies and gentlemen, kung bawal magbigay ng donasyon sa kontraktor para sa isang politiko na tumakbo, hindi ba mas lalong bawal ang kontraktor naging politiko? Ang kontraktor naging kongresista? Kaya ang tawag sila kongresista. Ano? Kontraktor. Kongresista. Kontratista. Ano ang diwa doon kung titingnan natin, sinasabi ngayon sa panulat ni Shakespeare. Sa kwentong Samson and Delilah, na kung saan pumayag si Delilah na putulan ng buhok
Si Samson po ay kumukuha ng lakas sa buhok. Pumayag siya sa bulong ng kalaban ni Samson na hindi naman nila gagalawin si Samson basta putulan lang ng buhok si Samson. Pinutulan ng buhok si Samson habang natutulog. At ang pumutol pa ay si Delilah. Nang naputol na ang buhok ni Samson, anong nangyari? Lumapit ngayon ng mga kaaway ni Samson at bitbit ang nagbabagang asero at nilagay sa itaas ng mata ni Samson. Sabi nagprotesta si Delilah, di ba usapan natin, huwag niyo galawin ang asawa ko? Ang sagot naman sa kanya ng kaaway niya, oo, pumayag kami na huwag lawin. Kaya nga, nakataas ng mga 4 na pulgada lamang, 4 na inches lamang ang distansya mula sa mata. Hindi naman namin ginalaw. Yun. The letter that killeth should not be applied. Ang letter the spirit that giveth life must be applied in case there is that application of the law. Kung ang pag-apply ng batas ay pinagkasunduan ay nakakamatay, doon ka pumili sa pag-apply ng batas sa pamamagitan ng kanyang diwa na nakakabuhay. Kaya dito, ang nangyari, pag sinabi ng batas natin sa Section 95, bawal sa isang kontraktor na mag-donate sa isang politiko para sa campaign funds, dapat bawal din ang kontraktor na magiging politiko. Aber, anong gagawin natin? Inshallah, Doc, Attorney, Sokran, Dear Totsky, patugtugin ng magnanakaw song by Asin. Kakantahin ko na lang. Ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga pangyayari noon at pangyayari ngayon, tayong mga Pilipino raw may ugaling magnanakaw mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ito kaya ay totoo, ito kaya ay nangyayari, ito kaya ay nangyayari noon, nangyayari rin kaya ngayon. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, madaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin ang nakikita sa kanya. Yan ang magnanakaw. Kaya nga, sabihin na lang natin sa mga congressman, sabi niya, Congressman, makinig kayo! Okay. Alaykum assalam, Amil. Okay, okay, magtawag muna tayo. Pasalamat tayo sa ating mga audience. Ngayon pa, Ortua, maayong gabi. Michael Pangan, magandang gabi sa Olongapo. Si Valerie Serna, si Alan Guido, Milan, Mimo Authority, Jovito Carocan, Roy Roger Santua, Jovita Carocan, White Orobos, tapos si Lisa Tanaka, tapos si Hadasha Tapiro, Shalom, tapos si Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Tapos Henry Canali, Katoto, 3 lang kami nod dito sa, marami na siguro, marami na kayo sa Facebook. Hadasha Vlog Tapiro, Vlog Singer, Liro Avance. Dapat dyan kay Pastor Abanti ay palitan na ang title niya na Pastor, gawin ng Pastol. Baka magkapati. Si Father Priton, Patagan, Patagan pala middle name mo, Patagan. Father Priton at Akupan, my favorite priest. Hadasa Tapiro, Vlog Slinger. Tapos, sino pa? Kung mayroon man kayong ipapadala dyan na suporta, kung gusto nyo sumali sa party list na bahay at jury, ay mag-email lang po kayo sa totokausing@yahoo.com. Pag-usapan natin kung paano mabigyan ng bahay ang mga walang bahay. Tapos, sino pa? Si Sydney Langit. Okay, good morning po. Ricky Pagoyo. Magandang gabi. Idol Dr. Toto. Rogelio Pakuma pala. Good evening. Attorney, tama po yung mga sinabi mo. Marami po sa lupa na nagbabalat kayo. Tapos, White Ouroboros. Ricardo Florito, isa ako sa susuporta sa party list mo, sir.
O sige, paano mag-email ka po kayo sa akin sa todohousing@yahoo.com kasi magagawa na ko ng listahan. At mag-apply na tayo sa COMELEC ng party list na bahay at jury. Judith Hongpi Aradanas, natatawa ako, boss, sa sinabi mong devil, lalo na si Abantiling. Para tama ka talaga, boss. White Robbers, dapat hindi na nagsasalita yang si Abante. Ulats naman niya kay Joey Oy. Doray Taying, Julieta Ilagan. Okay, tapos Bernard Magtibay, na tinatamaan at nasasaktan po sila sa mga pinagsasabi ni Mayor Magalong. Wala pa silang nakitang butas kay Mayor Magalong. Tama po kayo. Tapos si Helen Bagyo, good evening. Cassandra Daisy, BP Sara, Mayor Magalong 2028. Dr. Engineer Toto, Sec of DPWH. Anak ko, kung akong DPWH, wala, matitigil na yung basura nila yung ginagawa nila. Squeezy Magalong, protector ng ibang ni Bongo. Totoo ba yan? Hindi natin alam. Sila, sir, sana mapangot talaga ang mga kong nakurap. Tapos Cassandra Daisy, nanalo naman tayo sa Guinness World Record sa buong mundo. Mga contractor, congressman na naging bilyonaryo. Emmanuel Chan, problema sa mga EPAL, wag pangunahan ang investigasyon. Pwede kayang maging resource person o sumbong sa Pangulo. Ricardo Florito, hindi na nila kailangan hanapin ang mga kontraktor. Makinig lang sila. Katabi na nilang kontraktor. Cassandra Daisy, dapat lahat ng 24 na senador ay may kanya-kanyang investigasyon. Set aside muna ang kulay sa politics. Ang problema si Joel Villanueva isa dapat sa investigahan eh. So Nick Reyes, tapos si Virginia Adobo, tapos si Raquel, maayong gabi di sa Cebu. Squeezy, bagsak ang Pinas. Bagong Isla de Ladrones. Isla de Ladrones. Amil Mutitalib, Isaala. Okay. Dennis Kausing. Si Higley Rembulat. Ang lesson po natin na kukuha ay huwag basta maniniwala sa kahit sinong politiko. Media ng kulang po tayo sa research. Kailangan talagang tudong research kay itong aking pong misyon. Ipapakilala ko sa inyo bawat politiko. Nimpa Orto, galing mo pala kumanta, Toto. Kausing, kabisado mong lyrics. Nakataon lang po. Sa magandang gabi po sa lahat. Pwede tayo susunod pa uli. May isa pang vlog. Pwede pa mag-vlog tayo ulit. Para sa bukas, para pagdating ng Sunday, kakanta natin, Sunday morning, I got on the clock.